Okay lahat mga kapatid? Buti po, sa biyaya mo. Mabuti po tayo, no? Sa biyaya po ng ating Panginoon. Okay? Kaya, ngayong umaga ay dapat po tayo mag-focus sa pakikinig na mga salita po ng Diyos. At sapagkat ang salita po ng Diyos ay napakahalaga, no? Sa bawat isa, ito po yung rema o written word of God na isinulat po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga lingkod. Na ito naman ang salita ng Diyos ay nagpapalakas po sa atin. Totoo po ba na ang salita ng Diyos nagpapalakas sa atin? Nagpapalakas sa ating espiritual, no? Kasi kung wala ang salita po ng Diyos, mahirap pagkasalita ng mga tao lagi ang ating narinig. Amen po? Alam na po naman natin na ang mga salita ng tao, minsan, mga, ano po yan, mga negatibo, no? Mga dinidiscourage tayo, minsan, no? Sa yung mga salita ng tao, mga kapatid. Kaya, para po tayo ay maging matatag sa paglilingkod po sa ating Panginoon, dapat po tayo ay maging alerto, maging focus po tayo sa mga salita po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Okay? Now, our topic this morning is about stand still and see the salvation of the Lord. Okay? Actually, itong mga historical teaching na ito, mga kapatid, ay inuulit-ulit po natin. Bakit? Bakit pa natin ulit-ulitin? Kasi ito po ay napakaganda mga halimbawa, no? Sa mga unang lingkod ng ating Diyos na buhay. At dito po, napakarami po nating matutunan ng mga aral, no? Bakit po? Kasi sila po yung nauna sa atin noong unang panahon pa. Amen po? Okay? Kaya kailangan po natin na magkaroon ng tinatawag na pagkatuto sa mga salita po ng ating Diyos na buhay. Ang ating topic nung last week, ano po ba yung topic natin last week? Sige nga po, kung natanda natin. si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Yun po kasi ang madaling tandaan, no? God's faithfulness to His faithful servant. Okay? Ang Diyos talaga ay tapat po siya. Amen po? Kanino po siya tapat? Tapat po siya sa mga tapat na kanyang mga lingkod. Amen po? Tapat po ang Diyos. Okay? Hindi po pwede na ang Diyos palagi lang tapat sa atin, pero tayo hindi tapat sa Kanya. No? Hindi po pwede yung ganon. Kailangan, kung nakita natin na tapat ang Diyos sa buhay po natin, dapat maging tapat din po tayo sa ating Panginoon. Okay? Kaya ang sabi po dito sa ating paksa ngayong umaga, ay tumayo manatili at tingnan ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Okay? So alam po natin na ang Book of Exodus ay dapat po natin malaman na ito po ay pag sinabing Exodus, ibig sabihin po yung paglabas. Amen po? Yung pag-alis. Ibig sabihin, pag-alis ng mga Israelita doon po sa Ehipto. Okay? Sapagkat for how many years po sila na inalipin ng mga Ehipsyo during the time. Okay? Kung inyo pong naalala nung pinag-aralan natin yung buhay po ni Joseph, saan po ba siya nagiging gobernador? Di po ba sa Ehipto? Tama? Amen. Hanggang sa dumami na po ang lahi ni Joseph, hanggang sa dumami na po ang mga Israelita sa bansang Ehipto, hanggang sa lumitaw na ang hari na bago na hindi nakilala si Joseph,
ano pong ginawa nila sa mga Israelita? Ginawa nilang alipin. No? Kasi hindi na nila kilala. Ito pong si Joseph na naging gobernador sa Ehipto during the time. Kasi hinihenerasyon po yan, no? Okay? Para bagang kamag-anak natin. Di po ba? Minsan, first degree, okay pa, second degree. No? Medyo malayo-layo na, third degree, malayo-layo. So parang ganun lang din ang henerasyon during the time na hindi na nila nakilala ito pong gobernador sa bansang Ehipto nung time ni Joseph, at ito po ang mga Israelita during the time na naghahari na po yung bagong hari na hindi kilala si Joseph. Ang nangyari po ay ginawa nilang alipin ang mga Israelita during the time. Okay? So, alam po natin na ito po ang Book of Exodus. Of course, isinulat po ito ni Moises. At si Moises po ay kapatid po niya si Aaron. Okay? At si Miriam. Magkapatid po sila, no? Kaya ito pong papel ni Aaron during the time nung tinawag po si Moises ng ating Panginoon. Siya po yung tinatawag na spokesperson ni Moses during the time doon kay Paraon. Kasi sabi ni Moises, hindi ako marunong magsalita. Diba? Ako ay bulol o umi. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Sino ba ang gumawa ng dila o bibig para magsalita? Sabi ni Lord, di ba ako? Diba? So, nag-worry po siya dahil hindi po siya marunong magsalita during the time nung siya po ay tinawag po ng ating Panginoon. So, sa madaling salita po, once pala ng isang tao, tinawag ng Diyos, kahit po yan hindi pa nakapag-aral, amen? Kahit po yan hindi pa marunong magsalita yan, tuturuan po yan ni Lord. Okay? Kasi si Lord po ang tumawag eh. Hindi naman taong tumawag. Tama? Si Moises, tinawag po ni Lord. Kaya si Moises, kahit walang pinag-aralan, kahit po siya ay lumaki sa bundok, sa pag-alaga ng mga hayop, kahit po siya hindi marunong magsalita, pero tingnan niyo po, nakita ng Diyos ang kanyang katapatan sa Panginoon. Nakita po ng Diyos ang kanyang puso na malinis sa Panginoon. Tinawag po siya ng Diyos. Okay? Kaya po mga kapatid, sa pangangaral, sa pangunguna sa gawain ng Diyos, sa pamumuno, hindi po yan kailangan na mag-aral ka pa ng 10 years, 15 years, 5 years. Hindi kailangan na magiging doctorate ka para mangaral ang salita po ng Diyos. Hindi totoo po yan, mga kapatid. Sapagkat napakaraming mga lingkod ng ating Panginoon during the time na wala namang pinag-aralan, hindi nga marunong magsalita. Pero si Lord ang gumagawa ng paraan para maipahayag ang aral ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos doon po sa mga Ehipsyo during the time. Okay? Kaya po mga minamahal, ito pong si Moses po ay isang taong naglilingkod po sa ating Panginoon na kahit po siya po ay nakaranas ng matinding mga pagsubok during the time. So, hindi ko na po isa-isahin yung kapanganakan ni Moises. Hindi ko na po isa-isahin kung paano po siya naging alipin during the time. Hindi ko na po isa-isahin kung bakit siya po ay lumaki. No? O sino ba ang nag-alaga sa kanya. Okay? Ang ating ngayong pag-aaralan po dito mga kapatid ay kung ano ang ginawa ni Moises during the time para mahango
maialis, mailabas ang mga Israelita doon po sa bansang Ehipto o sa mga Ehipsyo. Okay? Now, meron pong anim na bagay na nais ko pong ibigay po sa inyo mga kapatid. No? Dito po tayo mag-umpisa mga minamahal sa verse 11 up to verse 12 na Exodus chapter 14. No? Okay? Na kung saan po ay iklian lamang po natin at alam po natin bago po sila umalis doon sa Ehipto, alam po natin na meron pong tinatawag na 10 salot na binigay ng Diyos sa mga Ehipsyo. Okay? Alam niyo po ba yung 10 plagues? 10 salot? So alamin natin ngayon, number 1, ang unang salot, ito po yung nagkaroon ng komparison. Ang kapangyarihan ng Diyos kay Moises at ang kapangyarihan naman ni Pharaoh doon sa kanyang kanang kamay na kung saan nagkaroon ng tinatawag na pagkaroon ng comparison doon sa tungkod. Yeah? At saka sa tungkod naman ng lingkod ni Paraon. Okay? Ang tungkod po ni Moises ay pagka kanya pong iunat ay magiging ahas at ang tungkod naman ng isa kapag kanilang iunat, naging ahas din. Ang naging matindi doon na nangyari, yung ahas o tungkod ng ni Paraon, ng lingkod ni Paraon, ay nilamon. No? Nilamon, kinain sa tungkod po ni Moises. Sa madaling salita, talo yung kanilang kapangyarihan kaysa kapangyarihan ng Diyos. Take note, wala akong kapangyarihan si Moises. Alam po ba natin na si Moises walang kapangyarihan? Sino ho makapangyarihan? Ang Diyos. Si Moises, ginagamit lang po. Amen po? Pero ang makapangyarihan na gumawa noon, yung ating Diyos. Pangalawa, yung tubig naging dugo. Di ba? Ang tubig naging dugo. So wala silang mainom. Walang malinis na tubig during the time. Anong pangatlong salot? Pinuno ng Diyos ng palaka ang buong Ehipsyo. Okay? Huwag nyo na akong tanungin kung palaka ba na kinakain o palaka na hindi kinakain. Basta palaka ay sinasabi ng Biblia. Okay? Ano pa? Pang-apat, yung lice, yung pulutong na mga kuto. No, nagkakuto. Lahat ng mga tao. Di ba? Lahat ng mga hayop nagkakuto. Okay? Kaya ang kuto pala, salot po yan. Okay? Ano pa? Number 5. Yung pulutong na langaw. Pulutong na langaw. Buong Ehipsyo yan, nilangaw. Siguro, palagay ko, pagka amoy ng langaw, mabaho. Diba? Okay? Nilangaw po, puno ng langaw. Paano ka makakain dyan? During the time kasi, wala pa yung tulpo. Kaya hindi mo pa maisumbong yun. Okay? Hindi ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay pinaranas ng Diyos sa kanila para malaman nila na itong Diyos ni Moises buhay at makapangyarihan sa lahat. Okay? Ano pa po? Lahat ng mga hayop nila na peste. Okay? Nangamatay. Di ba sa atin sa panahon ngayon nangyari po? Di po ba? Ano po bang mga nabalitaan natin? Merong ESF. Di ba? Nangamatay lang bigla minsan mga baboy dahil may sakit.
na peste. Okay? Nangyari po yun, mga minamahal. Ano pa po? Meron pong tinatawag na umulan ng granizo. No? Yung hell rain. Okay? Dito ba sa Pilipinas, umulan na rin? Meron. Hell rain. Granizo, yelo na bobo, meron. No, sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Pero itong sa Egypt, lahat po yan buo. Dito sa atin, maliliit lang, pero doon ang lalaki. During the time, palagay ko, pag tinamaan ka ng malaking yelo, bagsak ka at mamamatay ka. Diba? Yung dito nga, maliliit lang, pag bumagsak, halos mabutas yung yero. Yung mga sasakyan, yung mga salamin, basag-basag po yan. Okay? So, during the time, nangyari na po yan, mga kapatid. Okay? Ano pa po? Balang. No? Balang. Okay? Yung mga kumakain ng nyog. Okay? Balang po yan, mga kapatid. Kaya salot yan. Oo. Yung nakita niyong itim na parang may sungay at diba? Locust, kung sa Tagalog. Hindi po pusit. Okay? Locust. So, during that time, nangyari na po yung mga salot na yan. Ano pa? Yung 3 araw, nagdilim ang buong Egypt. Diba? 3 araw, biro mo, walang liwanag. Puro dilim. Kaya, pag puro dilim, 3 araw, tuwang-tuwa yung may-ari ng kumpanya ng kuryente. Kasi 3 araw ka, sunod-sunod, nakailaw. Okay? So, ano pa po? Bukol. Ganon din. No? Kaya, salot din po yun, yung bukol na yun. Ano pa po? Yung mga unang anak, no? Ay nangamatay. Okay? At saka mga hayop during the time. So, nandun po lahat yung salot po na pinakita ng Diyos. Hindi lamang pinakita, kundi Kanya pong ginawa, no? Doon sa mga Egyptyo. Ngayon ang tanong, anong rason? Bakit gusto ni Lord alisin ang mga Israelita during the time sa mga Egyptyo? Kasi po, meron siyang covenant kay Abraham during the time. Yung po ba sa Genesis po, nakita nyo? No? Yung kanyang covenant kay Abraham na ang kanyang bayan, Israel, mga Israelita, ang kanyang bayang Israel ay dalhin niya. Saan niya dalhin? Sa promised land. Sa Kanaan. Kaya hinamo po niya yon. Inalis po niya roon. Pero ito, ating pag-aralan ngayon mga kapatid. Verse 11 up to verse 12. Ano po ba ang sabi ng mga Israelita nung sila po ay naglalakad na, nakalabas na doon sa mga Ehipsyo, sa kaharian ng Egypt? Habang sila naglalakad, ito po ang sabi ng mga Israelita. The Israelites complaining Moses. No? Nagkaroon po sila na tinatawag na murmuring spirit during that time. Kita nyo nakita na nilang kapangyarihan ng Diyos, pero nagkaroon pa rin sila ng murmuring spirit. Kaya sabi dito sa verse 11, sa wikang Tagalog, at kanilang sinabi kay Moises, sinong nila, mga Israelita, na inilabas
inilabas ni Moises sa Ehipto. Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Verse 12, di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Ehipsyo, sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Ehipsyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. Tingnan niyo po, ano po ang nakita natin dito? Mga kapatid, kahit po nakita nila ang parusa ng Diyos sa Ehipsyo, nagkaroon pa rin sila ng pagdududa. Nagkaroon pa rin sila ng reklamo sa Diyos. Hindi ho sila nagreklamo kay Moises, kundi sa Diyos. Bakit? Kasi si Moises, lingkod po ng Diyos. Amen po? Kaya ang reklamo natin sa pastor, reklamo din natin sa Diyos. Amen po? Hindi ko sinasabi na ako po si Moises. Ako po ay si Brother Bimbim po, na kung saan nangangaral lamang po ng mga salita po ng Diyos. Okay? At ang lingkod po ng Diyos ay well protected po yan ng ating Panginoon. Naniniwala po tayo doon? Na ang lingkod ng Diyos, tayo, pinoprotektahan ng Panginoon. Amen po? Amen. Ano pa po sabi dito mga kapatid? Nagreklamo sila kay Moises. Nang sabi po dito, ayaw nilang mamatay, di bali na maglingkod sila sa Ehipto. Ibig sabihin, kahit na natili sila sa kasalanan, basta wag lang sila mamatay, okay na sa kanila. Okay? Para bagang sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano na nagrereklamo sa Lord. Di ba? Ano ho mga reklamo ng karamihang Kristiyano ngayon? Bakit hanggang ngayon ako ay ganito pa rin, hindi yumayaman? Di ba? Maraming Kristiyano gano'n, gusto yumaman eh. Okay? Kaya nga ako pumasok dyan sa inyo, pastor, para ako yumaman. Hindi po. Pagka ang motibo mo kayamanan, mga kapatid, huwag ka na po ditong sumamba. Sapagkat hindi yan ang hinahanap ng Diyos na puso. Amen po? Amen. Ang hinahanap ng Diyos na puso, yung tunay at totoong puso na maglilingkod sa ating Panginoon. Okay? Hindi ho tayo prosperity gospel. Okay? Ang ating Yesu Kristo ba mayaman? Nung siya pinanganak, saan po siya pinanganak? O sabsaban, mabuti ka nga. Sa ospital, aircon pa. Diba? Yan pa yung Yesu Kristo sa sabsaban. Isang ka makikita dyan ng material na bagay. Diba? Kaya nakakalungkot, maraming Kristiyano, reklamador sa Lord. Ang tagal-tagal ko na nananalangin, Lord, bakit hanggang ngayon wala pa? Hanggang sa nainip na, umalis na sa gawain ng Panginoon. Kaya, yan, tuloy, naging miserable ang buhay. Di ba, mga kapatid? Once na talikuran natin ang Diyos, once na talikuran natin ang gawain ng Panginoon, tandaan po natin mga kapatid, maging miserable po ang buhay ng isang Kristiyano. Totoo po yan. Marami na pong nangyari yan, mga kapatid. Okay? Kahit ako noon, nangyari po sa akin yan, mga minamahal. Pero salamat sa Diyos. Dahil hindi ako binura ng Panginoon dito sa lupa. Dahil meron po siyang dakilang layunin kung bakit hanggang ngayon nandito pa po tayo, mga minamahal. At ang kagandahan po, tayo po ay inayos, binago, dinala ni Lord sa tama at totoong paglilingkod. Okay? Kaya po,
sabi ng banal na kasulatan, na tayo po ay mahulog, mawala sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid. Wala sa isang Kristiyano hindi na naglilingkod sa Lord. Ang kanyang buhay spiritual, tuyo po yan. Tuyo po. Parang tanim yan. Pagka isang tanim hindi natitiligan, natutuyo. Amen po? Pagka natuyo yan, ano nangyari? Pagka hindi pa rin natitiligan ng salita ng Diyos, mamamatay yan. Mawala na yan sa paglilingkod. Wala na siyang gana sa mga bagay ni spiritual. Okay? Wala nang gana ang kanyang espiritu sa mga aral spiritual kasi po, patay na ang kanyang fellowship sa Lord. Yung tinatawag po na death to fellowship. Okay? So, kaya kailangan ng lingkod po ng Diyos para po maging masagana ang buhay niya. Mga kapatid, dapat tayo ay patuloy na maglingkod po sa ating Diyos na buhay. Marami kasi Kristiyano nagtitake advantage. Pagka wala nangyari sa buhay, ayaw maglingkod sa Lord. Pagka may nangyari na, ano ang nangyari? Pagka hindi na kaya ang problema, sino hong tinatawag? Ang Diyos. Lalo na nasa banig ng karamdaman na isang tao, si Lord na po yung tinatawag. Pero nung siya'y malakas pa, baliwala yung ating Panginoon. Pabingi-bingihan siya kahit narinig niya. Okay? So ganito po ang nangyari sa mga Israelita during the time. Palagi sila nagko-complain. Bakit? Kasi po, hindi pa rin sila naniniwala sa ating Panginoon at sa lingkod po niyang si Moises. Hindi sila naniniwala mga kapatid. Kaya sa ating paglilingkod na ito, dapat tayo ay may tiwala sa ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo sa ating Diyos? Mukhang mahina yata ang paniniwala na yan. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Amen. Amen. Dapat maniwala tayo sa sinasabi ng ating Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5, anong sabi sa wikang Tagalog? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Ang pagtiwala pala, hindi sa isip, hindi sa bibig. Ang pagtiwala pala sa ating buong puso sa harapan ng ating Panginoon. Kaya di po ba, sinasabi ko lagi, ng ating pag-awit dapat nanggagaling sa ating mga puso para sa ating Panginoon. Okay? So ano pa po sabi dito mga kapatid? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kakayanan o kaunawaan. No, marami kasi Kristiyano, tiwala sa sarili pero sa Diyos hindi. Ano tuloy nangyari? Naging miserable ang buhay. Okay? Tiwala sa sarili. Kaya ko yan. Ang kalalabasan, ang nabibigyan ng karangalan, yung tao, hindi ang Diyos. Di ba? Kaya po mga kapatid, ito po ang aral na ito na mga nangyayari po sa mga Israelita during the time, wala pong pagkakaiba sa mga Kristiyano po ngayon. Okay? Nagrereklamo sa Lord dahil wala hong paniniwala po sa ating Panginoon. Psalms chapter 37 verse 3. Anong sabi po dito mga kapatid? Ni Haring David. Psalms chapter 37 verse 3. Sabi dito, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Kapatid, ang paggawa ng mabuti, hindi yung magbigay ka lang ng ulam sa kapitbahay mo. Mabuti na. Ang mabuti na sinasabi, malawak po yun. At ang ginagawa natin na ito, isang kabutihan sa harapan po ng Diyos. Amen? Yung ating pagdalo, yung ating pagsamba sa Lord, isang kabutihan yan sa harapan ng ating Panginoon. At ang kabutihan po niyan dapat, hindi pa imbabaw. Dapat ang kabutihan na ito
nanggagaling sa ating mga puso para po sa ating Panginoon. Kaya sabi po ni David, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain. Kung saan ka nilagay ng Diyos, dapat doon ka. Amen po? Kaya hindi na kailangan lipat-lipat pa kung saan. Kung saan ka nilagay ng Diyos, dapat doon ka. Kung saan kang lupain, kung saan kang church sinalagay ni Lord, dapat doon ka, mga kapatid. Amen po? Sapagkat ayaw ng Diyos ng patalon-talon. Ano po yun ang patalon-talon? Tipaklong. Diba? Pagka ayaw sa isang church, malungkot naman dyan, walang instrumento. Dito nga ako sa masaya. Diba? Hindi pumunta ka na sa club. Tama po? Hinahanap mo masaya eh. Okay? Hinahanap mo ang masaya kaysa katotohanan. Magkaiba ang katotohanan, iba ang saya. Nararamdaman ng emosyon ng isang tao. Okay? Hindi po yan ang hinahanap ng tunay mananamba ng Panginoon. Si Lord po ang umahanap ng tunay na mananamba. Kung ang pananamba mo, para ka lang masiyahan, si Lord hindi. Aba, malaking problema po yan, kapatid. Marami kasing tao ngayon, ang gusto nila sila lang masaya. Pero, pagkabasihan mo ang salita ng Diyos, hindi pala masaya si Lord kasi nilalabag na nila yung tunay, totoo na pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Yung atin po, dapat malugod si Lord. Amen? Dapat matuwa si Lord. Dapat si Lord ang maulhati sa buhay po natin. Kaya mahalaga po. At ano bang sabi dito? Psalms chapter 37 verse 3. At gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Okay? Sapat po ang pagkain espiritual ng Panginoon. Amen po? Ano po yung kanyang pagkain espiritual sa atin? Kanyang mga salita. Okay? Kumain tayo ng salita ng Diyos para tayo mabusog, magkaroon ng kalusugan, kasiglahan sa ating espiritual na buhay. Amen po? Kapag tingnan niyo po, kung ang isang tao hindi na kumakain, may problema po. Amen po ba? Maaaring may sakit. Pagka hindi na kumain, wala nang resistensya ang katawan, physical. Hanggang sa hihiga na lang yan. Parang lantang gulay yan. Kasi wala nang lakas eh. Ganon din po ang ating buhay espiritual. Pinapakain ang salita po ng Diyos. Okay? Para lumakas, sumigla sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya, dapat bilang Kristiyano, huwag po tayo magkaroon ng murmuring spirit. Amen po? Bilang isang Kristiyano, dapat huwag tayong magreklamo sa Panginoon. Di po ba? Punta muna sana ako sa gawain, kaso lang malayo. So, huwag tayong magreklamo. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, doon po tayo, mga kapatid. Madalas ko ako sinasabi na di bali nang ang mali napunta sa tama at huwag lang po nasa tama ka na, pupunta ka pa sa mali. Okay? Para lang masiyahan ka, para lang sa sarili mo, hindi ho. Ang paglilingkod dapat para sa Lord. Amen? Masiyahan ang ating Panginoon. Matuwa yung ating Diyos. Okay? Mabigyan ng karangalan yung ating Panginoon. Ano pa po? Number 2. So verse 13. Ano po yung sagot ni Moises sa kanila? Sa wikang Tagalog. At sinabi ni Moises sa bayan, Israel, ibig sabihin, huwag kayong
matakot. Kasi nagkaroon sila ng takot during the time sa mga Egyptyo na papatay sa kanila. Di ba? Maraming tao ngayon takot sa kamatayan. Okay? Takot mamatay. Kaya, yung takot mamatay, ayaw niya paghandaan yung kanyang kamatayan. Ayaw niya. Allergy siya doon. Yung takot sa kamatayan, ay, wag mo yan sabihin, Pastor. Diba? Takot eh. Hindi po. Ang kamatayan, darating talaga yan sa anak po ng Diyos. Amen po? Pero, hindi po doon na tapos yung ating buhay. Meron pong buhay sa Panginoon. Amen po? Okay? Temporary lang po tayo dito. Ang kinuha lang sa atin ni Lord yung physical. Amen? Pero yung ating kaluluwa o spiritual doon po sa Panginoon. Okay? Yun po yung ibig sabihin, mga kapatid. Kaya nung sabi po ni Moises, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Ano man ang kalagayan sa buhay natin, estado ng buhay natin, huwag tayong matakot basta tayo po ay sa Panginoon. Amen po? Baka ang iba sa atin, natatakot pa sa sinasabi nilang multo. Diba? Ay, nakakatakot yan. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Bakit? Binigyan na po tayo ng Diyos ng Espiritu ng kapangyarihan. Basahin po natin. Okay? Basahin po natin ang aklat po ng 2 Timothy. 2 Timothy ba yun? Chapter 1, verse 7. Anong sabi dito, mga manamahal? Sabi po dito, sapagkat hindi ibinigay sa atin ng Diyos ang espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan at ang pag-ibig at ng isang mahinahong pag-iisip. Tingnan niyo po, hindi pala tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, kaya huwag po tayo matakot, mga kapatid. Di po ba? Maging sa hamon ng buhay nito, huwag po tayong matakot. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Sapagkat yung mga natatakot na yan, walang tiwala, walang pananampalataya sa ating Panginoon, katulad po ng mga Israelita during the time. Nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita na nila ang ginawa ng Diyos sa mga Ehipsyo. Ngunit, para silang bulag at bingi na walang nakita, walang paniniwala, walang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Moises, huwag kayong matakot. Fear not, little flock, sabi po ng banal na kasulatan. Luke chapter 12, verse 32. Anong sabi? Luke chapter 12, verse 32. Sabi dito, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Tingnan niyo po. No? Huwag matakot, maliliit, nakawan, sapagkat itong mabuting kaluguran ng inyong Ama na ibibigay sa inyo ang kaharian. Tingnan niyo po. Malinaw po. Little flock. Munting kawan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang paglilingkod, wala po yan sa marami, wala po yan sa kaunti. Ang mahalaga, tayo po ay huwag matakot
sa anumang mga bagay na mangyari po sa atin. Okay? Di po ba nakakalungkot? Mayroon tayong isang kapatid dati na nagbigti dahil natakot sa buhay. Hindi na nakayanan ang problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Dahil nga po, hindi na naglilingkod sa Panginoon. Kapatid, nais ko pong sabihin po sa inyo na ang pagtalikod po sa paglilingkod, isang hindi maganda na mangyari sa isang mananampalataya. Wala kang panalo doon. Ang panalo ang maglingkod sa ating Panginoon. Amen po? Mahalaga ang ating paglilingkod sa Diyos. Bakit? Kasi ang nagtuturo sa atin ang Diyos. Amen po? Tinuturuan tayo, binibigyan tayo ng lakas na loob, sigla, di po ba? Comfort, inaaliw tayo ni Lord. Ano pa ang binibigay Lord sa atin? Higit sa lahat yung hope, yung pag-asa natin sa Panginoon. Kaya marami pong mga Kristiyano na wala na ng pag-asa. Hindi po ganon, kapatid. Ang ating pag-asa sa Panginoon. Kaya madalas ko po sinasabi, hanggat nabubuhay ang anak ng Diyos, merong pag-asa. Ang pag-asa, si Lord. Amen po? Si Lord po ang pag-asa natin. Kaya wag nating talikuran si Lord. Pastor, kahit hindi ako dyan sumasamba, alam ko naman may Diyos. Alam mo nga, pero hindi mo ginagawa yung gusto ng Panginoon. Amen po? Alam mo nga sa isip mo na may Diyos. Okay? At bukod doon, marami pang mga mananampalataya na lagi nila inasyon. Okay lang yan, alam mo naman ang Diyos yan eh. Ang Diyos naman mapagpatawad. Yes! Mapagpatawad ang Diyos. Pag-ibig ang Diyos. Pero tandaan po natin, He is not only God of love. He is also God of anger. God of wrath. Sa mga tao, sa mga anak niya, na masuwayin. Okay? Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid, na huwag tayong matakot sa buhay na ito. Okay? Ang mahalaga, ipagkatiwala natin lahat sa Lord. Anong plano mo sa buhay? Anong gusto mo? Ipagkatiwala po sa Lord. Okay? Madalas ko po sinasabi ang ating pananalangin, merong 3 sagot. Anong sagot? Yes, no, and wait. 3 lang po yan. Wala na po ibang pupuntahan yan. Diba? Pagka hindi talaga, hindi talaga. Hindi kalooban ng Diyos. Minsan kasi, maraming Kristiyano, pinipilit kalooban nila, hindi kalooban ng Diyos. Kaya tuloy, bandang huli, napapahamak. Amen po? Totoo po yan. Marami na po yung nangyari. Marami ng karanasan si pastor na nakikita na gano'n ang mga nangyayari. Ang tanong, susunod pa ba tayo sa kanila? Siyempre, hindi. Ang sundin natin, yung ating Diyos. Anong sabi po ni Moises? Sa verse 13, sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot. Sabi dito, sa wikang banyaga, and Moses said unto the people, fear ye not. Anong kasunod? Stand still. Manatili tayo saan? Sa Panginoon. Manatili tayo saan? Sa kalooban ng Diyos. Stand still. Dapat nakatayo lang po tayo sa Lord. Amen po? Dapat nanindigan tayo sa ating Panginoon.
Okay? Mahalaga ang paninindigan ng isang mananampalataya. Alam niyo po ba, maraming mananampalataya ngayon na dinidinay niya pagka-unbeliever ang kausap, dinidinay niya ang kanyang pagiging Kristiyano. Dinidinay niya ang kanyang pagiging primitive Baptist. Di ba? Nakakalungkot. Ayaw ni Lord na puti at saka itim. Di ba? Pag nasa church, I'm proud to be a primitive Baptist. Pagdating sa labas, aba, hindi ako dyan, hindi ako miyembro dyan. Nakakalungkot. Dito sa simbahan, puti ka. Paglabas mo, itim ka. Walang paninindigan. Mahirap ba manindigan sa Diyos? Hindi po. Mahirap lang yan pagka puno ka na ng bisyo at kasalanan. Amen? Totoo po yan? Totoo po. Kasi ang paglilingkod dapat, yung tunay at totoong paglilingkod. Diba? Kaya sabi po dito, stand still. Manatili tayo. Stand still meaning, standing firm in the faith. Dapat manindigan ka sa iyong pananampalataya sa Lord. Dapat nakatayo ka sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Yes, ako ay mananampalataya ni Lord. Di ba? Mahirap pa sabihin yan? Di ba hindi naman? Tama po? Okay? Pagka ikaw talaga ay tunay na naglilingkod sa Lord, hayaan mo sila kung ano sasabihin nila, basta kayo nagkaintindihan ni Lord. Amen po? Mahalaga, ikaw at saka si Lord ang fellowship. At ang mga kapatid na naniniwala sa ating Panginoon. Okay? Kaya sabi po dito, stand still. 1 Corinthians chapter 16 verse 13, stand fast in the faith. Ba? So mahalaga po yun na tayo po ay manindigan, tumayo sa ating pananampalataya po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Yan po ang pangatlo, stand still. Manatili lang po tayo sa Lord. Huwag po tayong malikot. Sa Lord lang po tayo. Amen po? Wala na po tayo ibang hahanapin pa, mga kapatid. Kompleto na po si Lord. Amen po? Sa Lord, kompleto na po yan. Wala na po tayo ibang hahanapin. Andyan na po lahat. Kaya sabi ni Lord sa pagitan ni Moises, stand still. Okay? Manatili na nakatayo, mga kapatid, sa Panginoon. Naninindigan, pinanghawakan ang mga salita, ang mga aral po ng ating Panginoon. Pang-apat, see the salvation of the Lord. Pagka tayo nanatili sa Diyos, tingnan mo ang pagliligtas ng Diyos sa iyo. Dalawang klaseng kaligtasan na sa atin ngayon. Una, yung eternal salvation. Amen po? Pastor, ano po yung eternal salvation? Ang eternal salvation, kaligtasan niya ng iyong kaluluwa sa impyerno. Na ang may gawa nito, hindi si pastor. Amen po? Amen. Hindi po dahil sa dikta ni pastor. Hindi dahil sa desisyon ni pastor ang kaligtasan eternal, kundi ito po ay gawa ng Diyos sa iyo, sa akin, sa atin lahat, na mga mananampalataya ng Panginoon. Sa madaling salita, ang nagliligtas sa atin ay ang ating Diyos. Period. Wala nang ibang gagawin pa. Amen po? Ang iba kasi may gagawin ka pa eh. Di ba? Ang iba kasi, tatanggapin pa si Kristo para ka maligtas. Hindi po.
hindi sa pagdesisyon ng tao. Ang kaligtasan, ginawa na po yan ng Diyos. Tapos na ang kaligtasan. Amen po? Amen. Sabi ni Lord, sa cross ng Kalbaryo, nasabi, it is finished. Tapos na. Tinubos na tayo ng Panginoon. Amen po? Hindi yung tutubusin pa lang. Tapos na po ang kaligtasan. Kaya nga tayo naglilingkod ngayon kasi bunga po ito ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Amen po? Kaya tayo mayroong pananampalataya because of the evidences of the evidence. Because of the proof of our eternal salvation. Pureba po ito, ebidensya po ito. Okay? Bunga po ito ng pagkaligtas ng Diyos sa atin. Ngayon ang ligtas, anong gagawin? Siyempre, para maligtas temporal dito sa lupa, maglingkod sa Lord. Amen po? Kaya si Lord, God save the saved. Ligtas ka na eternal, pero kailangan ka pa rin iligtas ng Diyos temporal dito sa lupa. Bakit? Hindi natin kaya kung walang Diyos. Amen po? Amen. Oh, Pastor, saan tayo maligtas? Maligtas tayo sa mga maling tao. Amen po? Sa mga maling pamumuhay. Maligtas tayo sa mga maling aral. Sa mga maling ginagawa. O di hindi tayo mapahamak. Amen po? Kailangan natin si Lord. Okay? Sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya hindi po pwede na hindi natin paglingkuran yung ating Diyos. Required po yan. Steward. Tayo ay mga steward ng ating Panginoon. Required po. Bilang katiwala ng ating Panginoong Diyos. Para tayo maligtas saan? Sa gutom. Di ba? Nagpe-pray tayo. Magkaroon ng trabaho, negosyo. Magkaroon ng source of income. Bakit ka nagpe-pray? Para maligtas ka sa gutom. Amen po? Saan ka pa maligtas? Sa aksidente. Kaya ka nga nagpe-pray bago umalis. Nagpe-pray ba tayo bago umalis? Lahat yan pinagpipray natin sa Lord para sa ating temporal salvation. Amen po? That is temporal salvation. Magkaiba ang eternal salvation at saka temporal salvation. Ano po yan, Pastor? Ang eternal salvation ang may gawa noon ang Diyos lang. Walang bahagi ang tao. Amen po? You know why? Because we are spiritually dead because of sin. Kaya wala tayong bahagi sa eternal salvation. Saan tayo may bahagi? Sa temporal salvation. Pero hindi porke may bahagi ka sa temporal salvation, hindi mo na kailangan ng Diyos. Number one pa rin si Lord. Amen po? Number one ba si Lord sa buhay natin? Baka latak na lang si Lord. Marami ngayon, mga latak na lang eh. Diba? Lalo na sa pagsasalita ay salamat kay mayor, kay gobernador, salamat kay kapitan. Panghuli si Lord. At salamat sa Lord. Tapos ang Lord doon nilalagay, small L pa. Huli si Lord, latak na lang kay Lord. Hindi po, dapat una si Lord. Salamat sa Lord. Salamat kay gobernador kasi siyang ginamit ni Lord. Tama po? Totoo po ba yun? Yun ang dapat? Yun ang dapat. Kasi sino ba si gobernador sa Lord? Sino ba si mayor? Sino ba si presidente? Di ba? Ang Diyos natin, pinakamalaking Diyos. Kahit sino man yan, na mga malalaking tao, wala pa rin yan sa Diyos nating pinagbuburan. Dapat ipagmamalaki natin yung ating Diyos na buhay.
Okay? Hindi ang politiko. Hindi ang sinuman. Kaya tuloy, sige pastor, hindi ko kayo bigyan ng bigas. Kasi lagi mo sinasabi ang politiko na hindi mo pupurihin o hindi mo babanggitin. Okay lang. Hindi naman nakasalalay buhay natin sa kanila eh. Di ba? Kanino nakasalalay? Sa Lord. Di ba ba? Kaya sa atin, meron man o wala, okay lang yun. Di ba? Kaibigan pa rin natin sila. Di ba ba? So, ganun po yung paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po ni Moses, see the salvation of the Lord. Manatili tayo sa Lord. Titingnan natin ang pagliligtas nito sa atin. Ama, isunin ka ba? Niligtas po ba ni Lord? Niligtas po ni Lord. Pero binigyan sila ng lakas ni Moises. Ano sabi ni Moises sa number 5? Sabi po ni Moises, verse 14 ng Exodus, the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. Sino daw makipaglaban sa atin? Si Lord. Hindi po ang tao. Hindi po ang sinuman. Si Lord po ang nakikipaglaban sa atin, mga kapatid. Dapat natin makita ang buhay na natin na ito, ang nakikipaglaban po, yung ating Diyos. Kaya anong sabi po dito? Sa 2 Chronicles, okay? 2 Chronicles chapter 20. Okay? 2 Chronicles chapter 20 verse 15. Sabi dito sa wikang Banyaga, and he said, hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Josaphat. Ito po sinabi natin, Panginoon, kay Josaphat at sa mga tao sa Judah at sa Jerusalem. Sabi dito, thus saith the Lord unto you, be not afraid. Huwag kayong matakot, nor dismayed. Okay? Hindi mang nunupaypay by reason of this great multitude. Kahit man po, great ang problema natin, meron na tayong malaking problema, pagsubok sa buhay, huwag po tayo matakot. Sabi po ng ating Panginoon. Bakit? Sabi po dito, for the battle is not yours, but God's. Kanino daw ang pangipagbaka? Sa Diyos. Sa Lord, hindi po tayo. Kakampi po natin ng Diyos. Amen po? Kaya dapat tayo kumapit sa Diyos. Pag sabing kapit, paglingkuran. Hindi yung kapit na salita lang. Paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang nagipaglaban po sa atin, hindi tayo, kundi ang ating Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Ngayon, nung sinabihan po sila ni Moises na ang Panginoon ang siyang nakipaglaban sa kanila. Okay? Ano pong nangyari, mga kapatid? Sila po ay naging masigla na naglalakad patungo po sa Red Sea. Ano po bang dagat ang hinawi ng Diyos? Di ba Red Sea? Yung Red Sea po ba pula talaga? Pula talaga ang dagat? Kasi meron mga ngaral, pula daw eh. Pulay dugo daw. Hindi po, pangalan lang po yan, Red Sea. Okay? Kung ano ang kulay ng dagat sa Tinggalan, siya din po yung dagat sa Red Sea. Diba? Oh. Ngayon, dahil sila naging masigla,
Inunat ni Moises, utos ng Diyos, inunat mo ang iyong tungkod para mahawi ang dagat. Makadaan ang aking bayan. Nung inunat ni Moises, naunat din ang kanilang pananampalataya sa Lord. Nakita ho nila ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Nahawi po ba yung dagat? Nahawi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi po sa kapangyarihan ni Moises. Di ba? Kasi karamihan, maraming mananampalataya eh. Pag nakita na miracle, ay, pinupuri na yung tao. Diba? Pagka nakita na gumaling, ay, ang galing nyo, no? Nagpapagaling. Hindi nila alam, si Lord ang nagpapagaling. Okay? So, malinaw po mga kapatid. Nung inunat po ni Moises, verse 21, ano sabi? At inunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin, silangan o silanganan ng buong magdamag, at ang dagat ay pinapaginto yung lupa at ang tubig ay nahawi at ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Tingnan niyo po, kahit ganun sila, dahil sa katapatan ng Diyos, niligtas sila doon sa kamatayan, sa kamay ni Haring Paraon. Kasi nakita nila hinahabol na sila. Papatayin na sila lahat. Kasi nga, ang ginawa ng Diyos, pinatigas na ni Lord ang puso ni Paraon. Kaya sabi ni Paraon, habulin niyo sila lahat. Lahat kayo na aking mga sundalo. Diba? Tingnan niyo po. Habang sila hinahabol, inunat na po ang kamay ni Moises. Nahawi ang buong dagat. Siguro may mga isda pa ron, ano? Pero wala akong sinasabi. Ang Biblia. Okay? Hinawi ang buong dagat. Naglalakad sila sa gitna ng dagat. Tingnan niyo po, sino ho nakagawa niyan? Di ba ang Diyos lang? Amen po? Ang Diyos lang ang nakakagawa. Wala ho doon water pump. Di ba? O, ano pa na mga ginagamit ng mga tao, wala ho ron. Kahit man lagyan nila yon, hindi mo mahawi po yun. O, nakapaglakad sila ng maayos hanggang sa ang mga Egyptyo, gusto rin sumunod hanggang sa gitna ng dagat na nahawi rin. Siguro sabi ng mga Egyptyo, nakalakad din pala tayo sa gitna ng dagat. Nakapagtakbo rin tayo sa gitna ng dagat. Tuwang-tuwa siguro sila, no? Kasi nahawi po nakita nila. Sumunod din sila. Hindi nila alam anong gagawin ng Diyos? Ibabalik yung dagat na yon sa dating kalagayan niya. Okay? So, sa madaling salita, nung nakatawid na, mga salita, sabi ng Panginoon, iunat mo rin yung kamay para ang mga Egyptian na ito ay hindi na ninyo makita magpakailanman. Anong ginawa? Inunat ni Moises, hindi sa kapangyarihan ng kamay ni Moises, kundi kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin lahat ng mga nangyayari kapangyarihan ng Diyos. Amen? Because He said, God is God. Sabi po niya, I will do my pleasure. Okay? Gagawin ko ang buong kaligayahan. Gusto yan ni Lord sabi naman ng iba, masama daw si Lord kasi bakit niya pinatay yun? Si Lord hindi ho mamatay tao, tanda natin. Katulad ng mga tao dito sa lupa. Si Lord, binabawi na niya ang buhay na ipinagkatiwala sa atin. Amen?
At ang buhay na ito, may mga katakdaan, may iba't ibang klaseng paraan na ginawa si Lord kung paano tayo mabura sa lupa. Amen po? May katakdaan po tayo. Okay? Kaya kahit po si Madam Auring noon, hindi niya alam kung kailan siya mamatay. Samantala, halos lahat na tanong, alam niya. Pero nung tanong sa kanya isang tao, Madam Auring, kailan po ba kayo mamatay? Sabi ni Madam Auring, yun lang, hindi ko alam. Kasi si Lord nga po ang nakakaalam. Amen po? So, malinaw po mga kapatid. Ano po nangyari? Tinakpan na ng Diyos ang dagat. Sinang lahat ay nalipol. Namatay. Nung nakita po ng mga Israelita, verse 31, and Israel saw that great work which the Lord did upon the Egyptians, and the people feared the Lord, and believed the Lord and His servant Moses. Doon pa lang sila naniniwala na nanampalataya nung nakita nila na ang mga Ehipsyo ay nangamatay. Nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala sila sa Panginoon at kay Moises. Tingnan niyo po mga kapatid. Hindi pa pala sapat yun sa kanila yung nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Doon po sa pinataw na 10 salot ng Panginoon. Okay? So dapat, sa buhay po natin, ang magandang sundin doon, sa mga aral natin nakita, una, dapat huwag po tayo matakot sa anumang mga bagay na nangyari po sa atin. Amen po? Pangalawa, manatili po tayo sa Diyos. Kasi wala na po ibang tutulong sa atin. Ang Diyos lang. Okay? Pangatlo, tingnan natin ang pagliligtas ng Diyos sa atin. Dapat makita natin kung anong ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Sa buhay natin, hindi tayo pinababayaan ni Lord. Sapat na sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Amen po? Hindi tayo ginugutom ni Lord. May ginagamit po si Lord. Di po ba? Oh. Saan ka pa? Ano pa? Okay. Pang-apat, mga kapatid. Okay. O pangatlo, dapat po natin makita na ang Diyos ang siyang nakipaglaban sa atin. Okay? Ang Diyos ang siyang nakikipaglaban sa atin. Minsan, inisip natin, may mga tao tayo nakakaharap na minsan hindi natin nagustuhan ng mga sinasabi, yung mga pag-uugali, yung mga taong para bagang nasasaktan ang damdamin mo, pero okay lang. O ba? Bakit? Ang malaga yung Diyos na atin pong pinaglingkuran. Amen po? Di bali na kahit anong sabihin nila, wala akong problema doon. Ang malaga, yung puso mo at saka si Lord, nagpapatunay ng sinasabi niya, hindi totoo. Mahalaga si Lord. Amen po? Okay? Kaya po mga minamahal, bago tayo magtapos, ang purpose ni Lord, para dalhin sila sa promised land. Sa Kanaan. Nakarating ba si Moises? Nakarating ba lahat ng mga Israelita? Hindi po. Bakit hindi sila nakarating? Kasi naaliw sila sa mga makamundong ginagawa. Parang mga Kristiyano din, na hindi naging matagumpay ang buhay kasi ang buhay nila
imbes na dumiretso sa Lord sa paglilingkod, ini-entertain nila yung mga bagay na makamundo. Kaya tuloy, hindi ho sila nakarating sa promised land ni Lord. Sino lamang po nakarating? Si Joshua at saka si Caleb. At saka ang pamilya nila at saka ang ibang mga Israelita na nagtiwala at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Iilan lang, kaunti lang po sila nakarating mga kapatid. Ganon din po sa paglilingkod. Doon, marami tayo. Puno po ito. Pero ngayon, iilan na lang po tayo. Pero, tayo ba'y aatras sa paglilingkod dahil ilan lang tayo? Hindi. Hindi ho tayo makarating sa ating promised land. Na ang promised land na ito, mga kapatid, yung mga blessing po ni Lord. Amen? Amen. Ang pagkapala po ni Lord, patuloy po sa buhay po natin. Yun po ang pinaka-mahalaga. Na hindi po tayo mapariwara, hindi po tayo mapahamak dito sa lupa, at tayo po ay patuloy na pagpalain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Yun po ang promised land na tinutukoy sa banal na kasulatan na bagamat po during the time nila ni Moises is literal na Kanaan, punong-puno po yun ng gatas at pulot, pukyutan, punong-puno ng pagkain, hindi sila magugutom. Ganon din po tayo mga kapatid, hindi tayo gugutumin ng ating Panginoon. Amen po? Sapagkat sa mga pagkapala, sa mga blessings po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya tayong lahat, bago tayo magtapos, patuloy tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Maasahan po ba ni Lord sa araw na ito na tayo ay buong puso na magpatuloy po sa Lord? Amen. Mukhang ilan na. Tayo po ba buong puso na magpapatuloy sa Lord? Amen. Sinabi niyo yan sa Lord, dahil sa akin. Patuloy po tayo. Nandyan po si Lord, kakampiyon natin. Kaya ang sabi ng isang politiko, don't worry. Be happy. Happy lang tayo sa Lord. Amen? Kunin po ang ating Panginoon at nawa ay pinagpala po tayo ng ating Diyos. Tayong lahat po'y tumayo, tayo po ay